First time magkasakit ni Seska after 1 year. So kung ano ba yung mga nangyari, halika, samahan nyo kami sa aming journey. Tong araw na to, August 23, napansin namin after her second nap is merong tumutulong sipon sa kanya. Akala ko normal lang. So okay lang, the next day, mismong birthday niya, August 24, napansin ko na parang meron siyang sinat. Tapos, yung sipon niya, malala pa din. Hindi pa rin siya nawawala. As in, tulo ng tulo yung sipon niya. Ito na yung birthday celebration niya mismo. Kung makikita nyo, parang okay pa siya. Wala pa siyang, parang di pa siya nagkakasakit. So, okay pa. Pero that time, medyo, actually matamlay na siya eh. So, hindi pa kami nagtitake ng meds niyan kasi sa isip ko, baka breast milk lang yan, gagaling din yan. So, okay pa rin. Nakauwi kami ng safe and then habang nagpupunas kami, parang, sabi ko, parang ano pa rin siya, pawala-wala yung sinat. Tapos, nagkakaroon, mawawala, magkakaroon. So, tingnan natin ulit the next day, baka maging okay. At this point, medyo nahihirapan na kaming matulog kasi pagising-gising siya. So, kahit na itagilid ko siya and then kahit isaction ko yung ilong niya, talagang barado talaga yung ilong niya. So, yan, the next day, meron pa rin siyang sinat. So, mainit pa rin siya. Tinext ko yung pedia namin, sabi niya is, i-continue ko lang daw yung, pinapatay ko na rin kasi siya ng tempera niyan. Saka, binigyan kami ng Dysodrine for her colds. So, yun. So, sabi ko sana umokay bukas kasi bukas yung birthday celebration niya sa McDo, August 26. So, ayan. So, para medyo hindi naman siya maging matamlay, nung hapon, ginawa namin ni Daddy is, pinasyal muna namin siya sa park para din makalanghap siya ng, ng sariwang hangin, ganyan. So, nung nagpunta kami sa park, kung makikita nyo, ito yung video na to, ayan, medyo okay naman siya. Parang pagaling na. So, sabi ko, yes. So, bukas sana nasa mood siya sa birthday celebration niya. Kasi, ayan, medyo makikita nyo, parang di naman talaga siya yung sakit na sakit. Parang okay lang siya, normal na seska lang. Sabi ko nga kanina, ito yung first time na nagkasakit siya in 1 year. So, sabi ko, saktong-sakto naman sa birthday pa niya mismo nagkasakit. Pero sabi nila, di ba, may kasabihan na ganun. Pagka magwa 1-year-old na yung baby, it's 1 week before or 1 week after, talagang may mangyayari na di maganda. So, itong mga panahon na to, nung pinasyal namin sa park, yun nga, medyo umokay naman siya kasi nakakalanghap siya ng sariwang hangin and naka-merienda pa siya dyan ng biscuit. So, I thought na August 26 kinabukasan is magiging okay na. But ito na nga. So, birthday celebration niya is parang lalo atang lumala. Kasi all throughout the party, wala siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. So, feeling ko uncomfortable siya kasi nga dahil sa sipon niya tapos hindi nga maganda yung pakiramdam. So, ayan, makikita nyo dito na talagang, na siya, parang totoong may sakit na siya kasi hindi na maganda yung eyes niya. Tapos, talagang halatang meron na siyang sakit. Makikita nyo naman sa itsura niya. Para sa peace of mind namin, nagpunta na kami ng pedia kinabukasan. So, ito na yung clip na yun. Nagpunta kami sa Bautista Hospital, nagpa-check up kami para din sa peace of mind namin. Kasi sabi ko, hindi na lang to simpleng sipon at ubo lang eh. Andito kami ngayon sa JGS Medical Trading Medical Laboratory Supplies para bumili ng nebulizer ni Chingay. Kakagaling lang namin ng pedia today kasi 4th day na ni Seska na may sipong malala at siya rin ay inuubo na. So, ang findings nila ay meron siyang magang lalamunan, tapos may halak din daw siyang narinig, so nagpapa-request ng x-ray, and then ang sabi sa amin, ang binigay sa amin is bumili kami daw ng gamot for ubo, niresetahan kami din for sipon, and then niresetahan din kami ng antibiotics. Tapos yun nga, kailangan niyang mag-nebulize, and since wala pa kaming nebulizer, so, isa yan sa mga tips ko sa inyo, mga first time mom, para pagka nagkasakit yung baby nyo, meron na kayong ready na nebulizer kasi importante pala yun. Kasi first time lang magkasakit yung Seska, so hindi ko rin naman alam. So, kaya ngayon, bibili kami ng nebulizer. Dapat sa Shopee, kaya lang kasi matagal pa bago dumating. So, eto, dito na lang kami bibili. Dapat sa Mercury din, pero nagtanong si Daddy mga 3K. Tapos nirecommend yung doktor dito nga sa may Bacoor. So, since nasa biyahe naman kami, dinaanan na rin namin. So, ayan, hopefully,
after mag-take ni Seska ng mga gamot na nireseta sa kanya is mag-okay naman. Ayun si Daddy, o siya na yung nabili ng nebulizer ni Ching. Kami ni Chingay, andito lang kami kasi mainit sa labas. Tapos bawal daw pala iyak ng iyak ang baby kapag kami sakit kasi lalong lalala. Nung birthday celebration niya nung Sabado, so super iyak siya ng iyak kasi nga siguro siya, uncomfortable siya. So isa siguro yun sa nagpalala ng sakit niya. So ayan, pagka umiiyak ang baby, wag daw masyadong paiyakin. Gawin ng lahat para wag umiyak. Diba? Medyo okay naman na siya ngayon, pero ilang araw na rin kaming walang maayos na tulog. Pero ngayon yung araw na parang medyo okay na siya talaga. Paggabi kasi medyo nahirapan siyang mag-sleep pa rin, no? Nahirapan siyang mag-sleep kasi yung sa sipon niya. So hopefully kapag ka nag-nebulize na siya mamaya is medyo okay na talaga yung pakiramdam niya. Iba no? Say hi madlang people. Waving. Paano waving? Waving! Hi po! Waving! Wave you're happy and you know it. Clap your hands. Clap, clap! So, after namin bumili ng nebulizer, pauwi na kami, dumaan lang kami sa tapsihan kasi hindi pa ako nakain. Siyempre, si Seska, ayan, di ba mukhang wala namang sakit, kumakain pa ng biskuit. Pero, medyo umokay kasi siya nung lumabas kami ng bahay. Kasi nung nasa bahay lang kami, parang naaalibadbaran siguro siya, iyak siya ng iyak. Si Chingay, malakas na po siya, paano? Meron pa rin po siyang sipon at ubo, pero mild na lang kahit paano, mas okay na. Ito po ang kanya yaya. Yaya. Oh, yaya duties. Yay. Hi, ganda. Against the light. Hi. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap mo, clap. Ang laki naman ang binigay mo. Wow. Oh. Ito na yung resulta ng x-ray ni Ching Ching. So, ayan. Kung makikita nyo, may parang something dito sa lungs niya. And then, ito naman yung side view. So, parang ganun din. Tapos, ang sabi dito sa resulta ay AC opacities are seen in the peripheral and retocardiac areas. Tapos, yung impression is peripheral and basal pneumonia. So, meron siyang pneumonia. So, ayun na nga, meron pneumonia si Seska. Sabi ko na nga ba, hindi lang simpleng ubot sipon, lagnat lang yun eh. So, ayan, nakikita nyo ngayon nagne-nebulize kami. Medyo nung una nahirapan kami na i-focus siya kasi tinatanggal niya sa kanaiyak siya. So, pero syempre, Miss Rachel to the rescue. So, ayan, pinapanood mo naman siya ng Miss Rachel and so far, effective naman. Hindi naman niya na tinatanggal. And then sa gamot, yun nga, sa ubo, binigyan kami ng Ambroxol. Then for sipon, Isodrin, then yung antibiotic niya is Cephalexin, then ito nga nebulize lang. And then babalik kami sa Sabado sa pedya niya para nga sa follow-up check-up niya. So ayan, kung makita nyo naman, after naman niyang mag-nebulize, after ng ilang araw na rin na pag-take ng gamot is medyo umokay-okay na, bumalik-balik na yung sigla niya. So nakakain na ulit siya ng biskuit and yung mukha niya, maaliwalas na. Hindi na siya yung talagang mukhang may sakit. So thank you Lord. Kaya kayo mga mommies, kapag feeling nyo talaga may something off at feeling nyo kailangan yung pumunta ng agad ng doktor, ng ospital, go nyo na para hindi na kayo mag-worry agad and maano na agad ng doktor kung ano talaga yung case ng anak nyo. Buti na lang yung sa amin na agapan namin agad, mild lang yung pneumonia niya kasi kung maging severe yun, ako, super delikado. Panahon din talaga ng sakit ngayon, so kung maiiwas nyo yung mga baby nyo dun sa mga taong may sakit kasi ito ay viral infection, so nakukuha siya sa mga droplets from hatching,
coughing ng ibang tao na may sakit, and from cough din, from laway ng ibang tao na madikit sa anak nyo. So yun, iwas-iwasan nyo muna na lumabas-labas or dumikit sa mga taong may sakit. And then if masasabihan nyo din lahat ng mga friends nyo and family members kapag nakikita yung baby nyo na if as much as possible, huwag munang halikan si baby. Kasi kung meron mang dapat humalik, it's mommy and daddy lang muna. And ayan na nga, we're very happy na. Ngayon, fully healed na si Seska. Wala na siyang ubo, wala na siyang sipon. And then, okay na ulit yung paghinga niya. Wala nang hala kaming nararamdaman kapag humihinga siya. And kita nyo naman, active na ulit. At naka 3 steps pa sa kanyang pickler. At syempre, bukod doon, ayan, napakagana na naman niyang kumain. Doon nung may sakit siya, hindi naman siya talaga walang gana. Kumakain pa rin naman siya. So, nakakatuwa nga kahit may sakit siya, kain pa rin siya ng kain ng kanin, which is very good. So, ngayon, na medyo okay na siya, lalong bumalik yung sigla niya sa pagkain. At ayan na nga po, pinapakain na po natin ng Shanghai. Tuturuan na natin kumain ng Shanghai ang bata para maagang makapag-sharon sa mga handaan. So, ayan, kinabukasan is naka-attend na rin kami ng birthday party. So, masasabi ko dito na talagang healed na siya. Though, nagtitake pa rin kami ng antibiotic kasi that's for 7 days. Then, after noon, wala na talaga. So, kayo mga moms, again, kung may mga sakit yung mga anak nyo at kung gusto nyo ipa-check up dahil sa emergency, i-go nyo na. And, importante na meron laging stock ng gamot sa ref. So, ayun lang. Salamat sa pagsama sa amin sa journey ni Seska and hopefully, ito na muna yung last na sakit niya kasi napakagastos saka nakakaawa si Seska. So, ayun lang. Salamat sa panonood. Sa susunod ulit. Bye!